Ginamit na ni Angel ang maximum output ng Jacob's Ladder pero mapapatay na nga ba nito si Sukuna? Kung hindi at makakasurvive ang King of Curses, ito ang maaring tsansa para ilabas niya na ang isa sa kanyang hindi pa ginagamit na special grade curse tool na ang Hit 10. Na actually very likely to happen dahil hindi naman papayag ang karamihan sa mga Jujutsu Kaisen fans na isang side character lamang na si Angel ang maghihigante at ang papatay sa King of Curses. Although I am not sure, it definitely must have to be Yuji Itadori. Na nangangahulugan lamang na tama pareho tayo ng iniisip, makakasurvive pa si Ryomen Sukuna. At magiging sapat na nga ba ang maximum output ng Jacob's Ladder para patayin si Sukuna, gayong ang maximum output din nga ng Jacob's Ladder ni Yuta ay hindi naging effective para i-one-tap ang King of Curses. Pero kung pagkukumparahin naman natin ang Jacob's Ladder ni Yuta at ang Jacob's Ladder ni Angel, napakalayo ng pinagkaiba nito to the point na para bang ang Jacob's Ladder ni Yuta ay isang napakaliit na parte lamang ng Jacob's Ladder ni Angel. Especially kung ang pagbabasehan natin ay ang pinakaunang paggamit ni Hana ng kanyang curse technique. Now there might be two reasons. Una ay pwedeng hindi ganun kalakas ang intensity ng Jacob's Ladder ni Yuta dahil there are some certain factors na pinagbabasehan ang magnitude nito, which is hindi tinataglay ni Yuta, kaya naman hindi ito ganun kalakas. While on the other hand, si Hana Kurusu naman ay pinag-reincarnatan mismo ni Angel na nagtataglay nun. So it is pretty much her very own curse technique kaya napaka-compatible nito sa kanya and it's as if mas nag-fit ito kaysa sa curse technique na kinopya lamang sa kanya ni Yuta. At ang nag-iisang bagay na naiisip ko na pwedeng mag-amplify sa Jacob's Ladder ni Angel ay ang kanyang trumpet dahil wala namang trumpet itong si Yuta nang ginamit niya ang Jacob's Ladder. Pero kung papansinin natin, si Angel ay palaging ginagamit at hawak-hawak ang kumikinang na trumpet na ito tuwing gagamitin niya ang kanyang curse technique. Maaring ito ang nag-iisang difference sa gitna ni Yuta at ni Hana kung bakit magkaiba ang lakas at ang magnitude ng paggamit nila ng Jacob's Ladder. At ang pangalawang rason naman ay dahil sa ayaw niyang patayin si Megumi kasama si Sukuna. Dahil nakita naman natin na maging sa huling pagkakataon na mag-request at humingi siya ng tulong kay Angel para nga sa final blow, ay kinoconsider pa rin nila ang chance na mailigtas si Megumi Fushiguro kaya naman pinagpatuloy nila ang pagpapahina kay Ryomen Sukuna, thinking na pwedeng dumating sa point na kapag sobrang hina na ng consciousness ni Ryomen Sukuna ay mas makapag-take over pa ang consciousness ni Megumi Fushiguro at magawa nilang i-cleanse ang katawan ni Megumi gamit ang Jacob's Ladder at ang purifying light nito nang hindi pinapatay si Megumi Fushiguro. Na kumbaga ay parang ise-separate nila ang soul fragments nitong si Sukuna mula sa katawan ni Megumi at ang tanging soul fragments lamang yun ni Sukuna ang madadamage sa Jacob's Ladder. Pero balikan natin ang tanong natin kanina, dito na nga ba mamamatay si Ryomen Sukuna sa curse technique ni Hana Kurusu na ang Jacob's Ladder sa kamay ng isang side character? Sa hinaba-haba ng naging laban sa King of Curses at sa dinami-dami ng mga pinatay nito all throughout the series, hindi nga ba si Yuji ang papatay sa kanya? At ang isang karakter na wala sa main cast ang papatay sa main villain ng series? Would the fans be satisfied by that? At hahayaan ba ni Gege na si Angel ang mag-take ng spotlight sa pagpatay sa King of Curses? And much more importantly, hindi na ba uulitin ni Angel ang pagkakamali niya before? Nanalin lang siya ni Sukuna dahil lang sa ayaw niyang masama sa pagkamatay ng King of Curses si Megumi Fushiguro. Knowing Hana Kurusu at kung gaano siya kadelulu kay Megumi Fushiguro na maging ang kanyang sariling isa pang katauhan sa loob na si Angel ay hindi niya pinakinggan at mas pinili niya pang maniwala sa katawan na na-infest na ng pinakakinatatakutan na karakter sa kwento na nagresulta sa pagkawala ng kanyang kanang kamay. Luckily, magagamit at nagagamit pa rin niya ang kanyang curse technique kahit na wala ang isa sa kanyang mga braso. But before that, I would like to introduce to you guys Usine. Ang Usine ay isang online streaming app na kung saan ay pwede kayong mag-stream ng football, NBA, movies at maging anime tulad na lamang ng Jujutsu Kaisen, One Punch Man, One Piece at maging ang Kaiju number 8. And you don't have to worry guys dahil this application is fully secured kaya this will never harm your device. Usine has over 1 million contents which is multilingual na nagsusupport ng English, Spanish, and Portuguese subtitles. And unlike other streaming apps, you can watch here hassle-free dahil it comes with no ads at all. The Usine app is available for Android, Smart TV, TV box at maging sa inyong PC or computer. So what are you waiting for? Go click the link in the description below so that you can download the Usine app and enjoy watching for free.
Siguro ay matututo na si Hana at hindi niya nahahayaang mangyari pa ang pagkakamaling yun, pero kung makakasurvive pa itong si Sukuna sa gagawin niya, magiging isa siya sa pinaka-priority ng King of Curses para i-eliminate dahil napakadelikado ng kanyang curse technique. At worst case scenario, pwedeng dahil sa pagiging kampante at pagle-letdown ng guard ni Hana ay ma-caught off guard pa siya ni Sukuna at siya pa ang mapapatay nito. Aside sa napakakunat niyang durability na kayang-kaya namang inegate ng Jacob's Ladder at sa paggamit ng kanyang mga binding vows, ang isa pa sa nakikita kong paraan para maiwasan at makasurvive si Sukuna sa ataking ito ay ang paggamit ng isa sa kanyang mga curse tool na napakatagal lang fini-feature ni Gege hindi lamang sa mga nagdaan pang mga flashbacks tungkol sa Heian era kung hindi sa mga cover pages pa ng mga chapter. Walang iba kung hindi ang special grade na curse tool na ang Hit 10. Hindi pa natin nakitang ilabas ni Sukuna ang kanyang special grade na curse tool na ito habang ang isa sa mga naka-feature palagi na weapon niya ay nakita na natin na ang Kamutoke. Luckily, hindi ito nagbigay ng heavy damage sa kanila dahil si Kashimo ang nakatapat ni Sukuna nang gamitin niya ito at hindi rin nagtagal matapos ang pagkamatay ni Kashimo ay kinonfiscate din naman ito agad ni Higuruma. Na kung hindi nangyari ay pwedeng napalala pa sila at naramdaman pa nila ang hagupit ng special grade curse tool na ang Kamutoke dahil wala naman silang nullification effect pagdating sa lightning tulad ni Kashimo Hajime. Ngayon pwedeng at this final moment ay ilabas na rin ni Sukuna ang Hit 10 and I don't know as well kung paano pero there is a high chance of that happening. Considering na kung gaano kalakas ngayon si Yuji to the point na halos ang lahat ng abilities niya ay designed para i-take down ang King of Curses at si Yuji na rin arguably ang pinakamalakas na sorcerer in the modern generation, having blood manipulation na nagagamit niya flexibly hindi lang sa offense kung hindi pati sa defense. Shrine techniques na tulad ng cleave at dismantle na ngayon ay mas powered up pa dahil na-i-incorporate niya dito ang kanyang soul damaging features kaya kaya niyang i-damage maging ang soul ng kanyang mga kalaban despite ng durability nito tulad ng ginawa niyang pag-damage kay Sukuna. Meron na rin siyang reversed curse technique at mas malakas pa ito kumpara sa mga normal na user dahil sa isa nga siyang hybrid ng isang human at ng isang cursed spirit. And last but most especially ang pinaka-importante ay ang napakatindi niyang manipulation ng Black Flash. To the point na ngayon nga kinakailangan ng iwasan nitong si Sukuna ang mga atake niya para lamang makasurvive. Definitely kailangan pa ng isang panibagong weapon or panibagong armas ni Sukuna para may pagpatuloy ang laban kay Yuji kung makakasurvive siya sa Jacob's Ladder. But what do you guys think? I would love to hear your opinions para makadigdag pa tayo ng ideas or para magkaroon tayo ng revisions sa iilan mang pagkakamali kung meron man. Also, I would like to tell you guys na meron tayong isa pang channel na nagtatalakay naman ng anime death counts. Sa channel na yon ay binibilang natin ang pagkamatay ng mga karakter sa mga series na may napaka-violenteng tema. And as of now, there is currently only one series yet na ang Devilman Crybaby. Kaya kung mahilig din kayo sa mga ganong klase ng mga entertainment, i-visit nyo lang ang link ng channel sa description or sa comment section. If you reached this point, surely you have a great time kaya mag-iwan ka na ng like, subscribe and ring the bell button. It is The Updated Weeb and I will see you guys on the next one.